Masayang araw, mga ka-PL. Kahapon ko pa napansin itong mga usap-usapan, mga kababayan. Ngayon, kaklaruhin ko lang para hindi po umasa o maniwala agad-agad yung ating mga kababayan dito sa kumakalat po ngayon sa social media, mga kababayan. Ito talaga mga kababayan natin, oo. Kapag ka nakarinig nga naman ng mga balita tungkol kay dating Pangulong Duterte, lalo na't nakakatuwa, agad-agad ipinamamalita, nagpo-post sa kanilang social media account, ipinapasa sa mga iba't ibang GC. Wag ho ganun. Alam niyo ba kung ano ang ipinakakalat ng mga kababayan natin kahapon pa, mga kababayan? Malay natin baka mga ano lang yan, mga bangag supporter lang ang nagpapakalat yan, mga kababayan. Ito nga patungkol nga sa di umano'y nakalabas na ang dating Pangulong Duterte. Nako, wag ho tayo maniniwala basta-basta, mga kababayan. Oo, naroon na ho tayo. Nandoon po yung iilan na mga senatorial candidate ng Duterte noong nakarang halalan sa Dahig. Naroon si Pipi Sara, no? Nandoon din na si Ate Mangga. Wag ho tayong basta-basta maniniwala sa mga usap-usapan. Maaaring nagkataon lang na pumunta itong mga ito at marami-rami sila, hindi ho ibig sabihin yan, mga kababayan, nakalabas na po o lalabas na po ang ating dating Pangulong Duterte. Sino ba namang hindi matutuwa sa balita na yan? Kung totoo man. Antayin po natin, mga kababayan, na sa isang legit na source manggagaling ang balita patungkol ho dyan. Pero kung mula lang sa mga post sa isang social media account, sa Facebook man at kung sa ano man mga platform, wag ho natin basta-basta paniniwalaan. Maaaring kagagawan lang ho yan, mga kababayan, ng taga-kabila o para lituhin ho tayo at higit sa lahat, saktan ho tayo. Matakin ho ninyo, mga kababayan, naglagay pa ho sila ng eksaktong petsa. Anong petsa na ba ngayon? 30. Di umano. 27 pa lang daw, lumabas na ang dating Pangulong Duterte sa sa ICC. Aba, teka, yung 27 na yan, kung di ako nagkakamali, si Inday Sara, nasa nasa Doha, Qatar. O di ba, kung halimbawa na lumabas ang ating dating Pangulo sa ICC, sa ICC noong 27, bakit hindi dumiretso si Inday sa Doha, Qatar? Bakit sa bakit sa Doha, Qatar pa siya sa tawag nito? Magkamali tuloy ako. Bakit hindi dumiretso si Inday sa ICC? Bakit doon pa dumiretso sa Doha, Qatar? Dumating kasi si Sir MJ, dumating si Sir MJ, tinignan ko kung sino dumating, O, di ba? Wag ho tayo basta-basta maniniwala, mga kababayan, sa mga usap-usapan lang po sa social media na wala akong klarong impormasyon. Basta kayo sinabi lang, dumating na si Pangulong Duterte, lumabas na si Pangulong Duterte sa Dahig, yung 28 pa, ayon po sa aming source. Sino ba yung source nila? Si Inday Sara? Baka mga marites lang yan Di ba? Marites na nga tayo. Joke lang. Di ba? Basta yun lang po, mga kababayan, wag po tayo basta-basta maniniwala sa mga usap-usapan at sasaktan lang tayo ng mga yan. Masakit po umasa, lalo na po tayo, talagang mahal natin ang dating Pangulong Duterte. Siyempre, pag nabalitaan natin na,
Ito, may isang post sa isang social media. Ang sabi dito, lumabas na daw sa ICC ang dating Pangulo. Natural. Matutuwa ho tayo, mga kababayan. Mahal natin yung tao eh. Gusto na ho natin siyang makalaya na. O hindi lang hindi lang si dating Pangulong Duterte ang minsang nasabihan o napabalita sa social media ang nakalabas na di umano. Noon pa, bago pa po nadala na nahig si Pangulong Duterte, maging si Pastor Apollo Kibuloy, napabalita din, mga kababayan, na nakalaya na daw. Ngayon, kamusta? Ayan, dinidinig pa po ang mga aligasyon, mga wala katotohanan, mga gawa-gawang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy. O di ho ba? Fake news ho yun. Pinaaasa lang ho tayo nun. O sinasaktan lang ho tayo sa mga balita o sa mga fake news na yan, mga kababayan. Di ba? Nangyari na kasi kay Pastor eh. Ginawan na ng fake news si Pastor. Hindi lang yung mga kaso niya, kundi yung di umano'y nakalaya siya. Ganon din ang ginagawa nitong taga-kabila ngayon kay Pangulong Duterte. Nasanay na ho sila. Hindi ho malayong mangyari, mga kababayan. Mangyari din ito kay dating Congressman Arnie Tevez. Baka isang araw, after 1 month nitong kinakaharap niya ngayon mula dito sa kanyang pagpapauwi ng Timor-Leste dito sa ating bansa, baka biglang may lumabas na naman ng mga balibalita na lumabas na o nakalaya na si Arnie Tevez. Hanggat hindi po nanggaling sa isang reliable source, mga kababayan, wag ho nating papaniwalaan. Ayan, maliwanag ho tayo dyan. Ang sa atin ho ngayon, mag-antabay po tayo sa SMNI, sa ibabalita ng SMNI, dahil walang ibang mainstream media ngayon na nakatutok doon sa Netherlands The Hague, kundi ang SMNI lang. Dahil maging ang itong partner ni Pangulong Duterte na si Ma'am Hanilet, hindi ho nagpapa-interview sa ibang mainstream media, kundi sa SMNI lang. Yan. Kaya tumutok lang po tayo sa SMNI. Ganun na rin sa Birada Aguila. Tumutok na rin kayo kasi baka sa programa rin po namin, ilalabas namin yung mga balita tungkol dyan kung kailan po ang labas o pagpapauwi kay dating Pangulo Duterte dito sa ating bansa. Kung yung sa mga post sa social media, huwag nyo paniniwalaan yan, mga kababayan. Okay? Lang po, kinaklaro ko lang, mga kababayan. Short video lang naman ito para paalala po sa ating mga kababayan na meron pong mga ibang grupo o individual na gumagawa ho ng fake news para saktan ho ang kalooban natin. Paasahin tayo. Tapos lalabas din naman talaga ang katotohanan na hindi pa nakalabas si Pangulong Duterte sa dahig. Ano mangyayari? Di ba masasaktan tayo? Tapos madidismaya na naman tayo. Sabihin na naman natin, hindi na kami umaasa na makakalabas pa. Kaya nyo nasabi yan kasi nasaktan kayo dahil sa mga gawa-gawang istorya. So, wag ho tayo magpapaniwala, mga kababayan. Tumutok po tayo dito sa SMNI. Ito po ang tunay na magbibigay o nagbibigay ng balita at mga tunay na impormasyon sa ating mga kababayan. Ayos, malinaw tayo. Hanggang dito lang, maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.